Noong, noong unang panahon na ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Tulong! Tulong! Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Tulong! Tulong! Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Isang tigre! Pakiusap, tulungan mo ako. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makalimutan habang buhay. Gusto ko sana kitang tulungan, ngunit nangangamba ako sa maaring mangyari. Sandali! Sandali! Huwag mo isipin niyon. Pag hindi kita sasaktan, kung tutulungan mo ako, tatanawin ko itong utak na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Mabit ka rito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Teka. Ibig sinabi mo na hindi mo ako sasaktan? Wala akong pakialam sa pangako na iyon. Dahil gutom na ako. Ilang araw na ako hindi nakakakain. Tanungin mo na, bago mo kainin, tanungin muna natin ang puno ng dito. Sige. Bakit ang mga dahon at sanga naman ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga tao ang binibilang tao upang lumaking ang kami. Malaki na, ipiniputol ninyo. Ginagamit nyo kami sa pagkakayo na magawa ng mga pagkapan. At isa pa, tao rin ang hinipay ng buka sa iyan. Utang na loob. Huwag ka na magdalawang isip, tigre. Sige, gawin mo yung gutom. Ayan. Naghatol na ang punong pino. Sandali. Tanungin muna natin ang baka. Bakit pa ba kailangan akong tanungin yan? Noong mga bata pa kami nagtatrabaho sa kanila at kayong mga matanda na kami papatayin at gawing pagkain. Ayan, parehas na pa rin sila ng hato ng punong pino. Ngayon, kakainin na kita. Sandali. Tanungin muna natin ang hatol ng kuneho. Ano na naman? Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata, malumanay at walay ligoy na nagsalita ang kuneho. Kuneho, kailangan mo bang kainin ang tao na siya ng ligtas sa buhay ko? Naintindihan ko ang iyong ismalisay. Subalit, kung ako ang magbibigay at magpapasya ng pinahatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Tingnan natin kung ano ang kalagayan nyo noon. Ikaw tigra ay nahulog sa hukay, at ikaw naman lalaki ay nakatayo dito sa itaas. Ganito ang kalagayan nyo noon. Ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi ka makaahon. Ikaw naman lalaki, nakarinig ka ng paghingi ng saklolo at tinulungan mo ang tigre. Ang hatol ko, pabayaan mo ang lalaki sa patuloy niyang paglalakbay.